What's up guys? Ito ang legendary anime One Piece episode 1128. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito, sigurado akong magugustuhan mo. Tara na't magsimula. Pagkatapos makatakas ni Vegapunk mula sa laboratory, agad naman siyang nakita ng mga Marines at kaagad inatake. Pero matagumpay ni Lilith na nautusan ng mga high-level pacifiste dahil wala nang mas mataas na authority sa isla kundi ang gumawa sa kanila, si Vegapunk. Pero yun ang akala nila. Hindi nila alam na meron pang mas mataas na authority sa kanila, at tahimik lang itong nag-aantay ng tamang oportunidad para umatake. Habang ang mga pacifiste naman ay unti-unting inuubos ang mga Marines dahil sa utos ni Lilith, na siyang nagpagalit sa Vice Admiral, dahil na-overturn ni Vegapunk ang kanilang mga utos. Ngayon, sila naman ang mamamroblema sa mga pacifiste. Habang takot na takot ang mga Marines, tuwang-tuwa naman si Franky dahil malaking advantage sa kanila ang mga pacifist ang ito. Masaya rin si Vegapunk dahil gumana ang kanilang plano. Pero nagtaka si Franky dahil akala niya nalalaglag sila, pero umaandar pala sila pababa. Kaya sinabi ni Vegapunk na ang mga artificial clouds na ginawa niya ay may properties na palaging magka-attach at hindi naghihiwalay. Ganun din ang material na ginamit niya sa mga gulong ng sasakyan nila kaya hindi sila nahuhulog. Sabay utos ni Vegapunk kay Atlas na hanapin na si Bonnie dahil sobrang nag-aalala na siya, baka takot na si Bonnie. Agad namang sumunod si Lilith at nagsisigaw para tawagin si Bonnie. Ganun din ang ginawa ni Sanji. Pero kahit anong tawag nila, walang sumasagot. Napilitan si Sanji gamitin ang kanyang advanced observation haki na tinawag niyang Baby Girl Radar. At sa sobrang lupit nito, kahit sa kalagitnaan ng digmaan at sobrang daming tao sa isla, nahanap pa rin niya ang lokasyon ni Bonnie kahit nakapikit lang siya at hindi niya ito aktwal na nakita. Sinabi agad ito ni Sanji sa kanila, pero hindi sila makapaniwala. Napasabi pa si Lilith, paano nalaman ni Sanji, puro Navy soldiers lang ang nakikita natin. Duda din si Franky, pero nagsisigaw si Sanji at sinabing, ano ka ba, sa tingin mo ba papalpak ang Baby Girl Radar ko? Hindi makasagot si Franky, pero si Vegapunk ay piniling magtiwala kay Sanji at agad na nagbalak pumunta sa lokasyon ni Bonnie. Pero lumabas si Sanji at sinabing, salamat sa tiwala, pero ang sasakyang to ay masyadong mabagal sa minipin kong puso. Sabay balusok at sigaw, paparating na ko, cutie pie Bonnie, my baby loves. Lumipat naman tayo sa mga Marines, kung saan wala silang magawa laban sa mga high-level pacifiste. Isa-isa silang pinaslang. At andan din si Bonnie, maijing nagtatago sa gilid, masaya siya dahil nasa side na nila ang mga pacifiste. Pero nagulat siya nang biglang may umatake sa kanya. Agad naman niya itong naiwasan, isa pala itong Vice Admiral na hinahanap siya upang ipaghiganti ang mga kasamahan niyang ginawang matanda at bata ni Bonnie. Kaagad na palibutan si Bonnie ng mga Marines at agad siyang inatake. Kaya mabilis siyang umiwas at binalutan ng Devil Fruit Power ang kanyang baril, sabay putok sa mga Marines. Pero nagtaka sila, hindi sila tinabla ng atake ni Bonnie. Ngunit hindi nagtagal, umepekto rin ito. Kaagad silang naging kalansay. Lumalabas na sa utak lang pala nila ito, tila isang ilusyon na nagpabaliw sa kanila. Takang-taka ang Vice Admiral sa nangyayari dahil wala man lang silang kahit isang gallows. Kinuha naman ni Bonnie ang pagkakataong ito upang makatakas sa Vice Admiral. Pero noong akala niyang ligtas na siya, agad siyang hinarang ng isang pacifiste, na siyang labis niyang ikinagulat dahil nasa side na nila ito. Dito nagsalita ang Vice Admiral, kahit isa lang ay okay na. Dahil nasa akin ang kontrol sa kanya. Sabay paliwanag, ang aking Devil Fruit ay kayang kontrolin ng kahit anong masakiyan ko. At sinabing, kapag pinatay kita, siguradong mawawala na ang sumpang nilagay mo sa mga tauhan namin. Sabay inutos sa pacifiste na umatake kay Bonnie. Pero hindi nakakilos si Bonnie, agad niyang naalala ang kanyang tatay sa mukha at katawan ng mga pacifiste. Sabay sambit, Papa, ikaw ba yan? Habang palapit na ang laser kay Bonnie, biglang bumulusok pababa ang ating loverboy, si Sanji, at matagumpay siyang nailigtas. Sabay sermon ni Sanji kay Bonnie, mag-focus ka naman sa kalaban. Alam kong tatay mo si Kuma, pero dapat mong tanggapin na hindi na siya yan. Robot lang yan. Kung hindi mo to tatanggapin, mapapahamak ka. Pero naputol si Sanji nang bigla silang atakihin ng isa pang Vice Admiral. Pero walang kahirap-hirap niya itong naiwasan.
Mabuti na lang at dumating ang iba pang mga pacifista upang tulungan sila. Sakto ring dumating si Vegapunk. Agad niyang pinasakay sina Sanji habang abala pa ang mga Vice Admirals. Dahil dito, matagumpay na nakaalis si Bonnie sa tulong nina Sanji at Vegapunk. Sa laboratory naman, inilagay na nila ang sugatang si Robin sa isang stretcher at nagbabalak na umalis na. Pero natigil sila nang sabihin ni Stacy na may iwan siya dahil may trabaho pa siyang kailangang gawin. Nagkatitigan ng matagal sina Stacy at Edison, pero bigla siyang may na-realize kaya agad siyang pumayag. Naitanong tuloy ni Usopp, seryoso ka ba dyan? Sinagot ito ni Edison, oo, dahil yan ang gusto ni Stacy. Pero sobrang nag-alala pa rin sina Nami at Usopp para sa kanya. Ngunit nangiti si Nami nang ma-realize din niya kung ano ang ibig sabihin ni Stacy. Sabay sabi niya, kita ulit tayo mamaya, Stacy. Sabay alis ng grupo. Samantala, sa labas ng isla, sa isang pribadong warship, may isang napakalakas na kalaban na nakamasid lang sa paligid. Tumayo na rin ito sa ibabaw ng barko, at may binabalak itong karumal-dumal na gawin. Habang si Lucci naman at si Zoro ay patuloy pa ring nagbabanggaan. Hindi in-expect ni Zoro na mahihirapan din pala siya kay Lucci dahil sa sobrang bilis nito. Habang bumabalusok si Lucci, sinabi niya kay Zoro na sumuko na dahil wala silang tsansang talunin ang world government. Kaya napasabi si Zoro, banggak ka talaga, hindi ka na natuto, Lucci. Lumipat tayo kina Luffy at Kizaru, kung saan pinagtitripan na naman ni Luffy si Kizaru at nilalaro lang ang mga atake niya habang tumatawa ng malakas. Sabay lipat ng eksena kay Saturn, kung saan papalabas na siya ng barko at tila patungo na sa isla. Kaya sinabi ni Lucci kay Zoro na katapusan na nilang lahat. Pero sinigawan siya ni Zoro, tumahol ka ng tumahol, takmol. Habang si Saturn ay unti-unting naglalabas ng kanyang presensya, walang kamalay-malay si Luffy dahil nag-enjoy siyang maglaro kasama si Kizaru. Pero si Kizaru ay naiinis na at sinabing, pag ipinagpatuloy mong ubusin ang oras ko, hindi ko na makukumpleto ang misyon ko. Sabay atake ng napakalakas, may intensyon ng tapusin si Luffy. Pero wala itong silbi dahil tila nilalaro lang ni Luffy ang lahat ng ibinabato ni Kizaru, kaya hindi siya makalusot. Habang kasalukuyang naglalaban sila sa isla, unti-unting umuga ang barkong sinasakyan ni Saturn at tila nagkaroon ito ng matang napakalaki na nagpakalat ng napakalakas na presensya sa buong paligid, na nagpahinto kahit sa pinakamatinding nilalang sa isla, mapa Emperor man o Admiral. Lahat ay napatigil sa pagkagulat sa lakas ng presensyang ito. Pero hindi lang sila, pati na rin ang mga Straw Hat ay nakaramdam ng nakakakilabot at nakakadiring presensya. Biglang dumilim ang paligid at takot na takot ang mga Marines kung ano ang nangyayari. Habang ang mga Vice Admiral ay hindi makapaniwala sa gagawin ni Saturn, sa gitna ng katahimikan ng digmaan, biglang nagsalita si Saturn at pinatigil ang mga pacifista. Agad naman silang sumunod, na ikinagulat ni Vegapunk dahil wala naman siyang binigay na utos. Siya dapat ang may pinakamataas na awtoridad sa isla. Kaya inutusan muli ni Lilith ang mga pacifiste pero hindi ito sumunod, na ikinataka ni Sanji. Kaya napaisip si Lilith habang kinakabahan, sabay sabi, ang tanging mas mataas lang sa kanila ng awtoridad ay ang 5 elders. Bigla namang may sumabog na napakalakas sa isla, na inakala ng mga Marines na isang kalaban. Sabay may lumabas na simbolo, isang pentagram na may number 5. Naglabas ito ng napakalakas na haki na halos pumatay ng napakaraming Marines. Hindi rin alam ni Sanji ang nangyayari kaya agad niyang inutusan si Vegapunk na lumayo na sila. Habang ang Vice Admiral ay nagbabala sa lahat ng Navy soldiers, paparating na si Saturn, isa sa 5 elders. Paulit-ulit niyang sinabi ang utos habang lahat ng Marines, kahit nakakampi nila si Saturn, ay nakaramdam ng matinding takot. Patuloy pa rin ang paglabas ng matinding enerhiya mula sa lumitaw na pentagram, kaya taka si Sanji kung ano ang nangyayari, at si Vegapunk ay hindi makapaniwala, ang 5 elders ay pumunta mismo sa isla para lang patayin siya. Tinanong ni Frankie kung sino ang 5 elders, at sinabi ni Vegapunk na sila ang pinakamataas na awtoridad sa buong mundo, mas mataas pa sa sinuman. Samantala, si Bonnie ay nakaramdam ng matinding takot dahil sa trauma na dulot sa kanya ng mga ito. Sa gitna ng pentagram, may biglang lumabas na item na may enerhiya, sabay pagsulpot ng nagliliyab na mga mata. Napansin ito ni Sanji at sinabing, may lumalabas sa pentagram. Sa isang iglap,
ang item na parang putik ay nag-anyong isang napakalaking halimaw na tila isang gagamba. Napansin ito ng isang marine at tinanong kung anong klaseng halimaw yun, pero nang titigan niya si Saturn, agad pumutok ang ulo niya sa presensya. Ito ang yokai form ni Saint J. Garcia Saturn, ang Godhead of Science and Defense. Gulat na gulat sila Bonnie sa halimaw na lumabas, pero dahil sa advanced observation haki ni Sanji, nakita niya agad ang paparating na atake ni Kizaru kaya nailigtas niya sila na ikinadismaya ni Kizaru. Nalaglag na naman sila Vegapunk pabalik sa isla kaya nagsisigaw si Frankie, tapusin na si Kizaru. Agad naman nagsalita si Luffy, oo, ako bahala. Pero biglang sinabi ni Kizaru, mukhang papalapit ka na sa limit ng form mo, Straw Hat Luffy. Sabay atake siya na ikinagulat ni Luffy. Pero hindi na naglaro si Luffy, seryoso na siya, at gumamit ng isang malakas na atake. Naiwasan ito ni Kizaru, pero hindi niya inasahan ang counter ni Luffy. Solidong tumama ang Star Gun attack na may halong advanced Conqueror's Haki. Maski si Saturn ay naramdaman ang tindi ng suntok na yun at agad na alala si Sun God Nika sa anyo ni Luffy. Sa isang malupit na suntok, na one-hit ni Luffy si Kizaru at sa wakas bumagsak ang isa sa pinaka-formidable na Admiral. Sakto rin, naabot na ni Luffy ang limit ng Gear 5. Habang sila Vegapunk ay bumagsak pabalik sa isla, agad namang dumating si Saturn. Laking gulat ni Bonnie nang makilala niya ang halimaw, si Saturn. Hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng kasamaan nito sa kanyang ama. Dahil sa galit, agad siyang sumugod at sinaksak si Saturn habang tumutulo ang kanyang luha, dala ng sakit at paghihiganti. Grabe, eto na, nasa climax na tayo ng Egghead Arc. Ngayon magsisimula na ang tunay na digmaan. Kaya mag-subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang susunod na mga episode. Mag-like at share ka na rin. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.